Naalala nyo ba itong post ko na ito mga idol? Sa comment section kasi, sobrang daming nagtatanong, kung ano ba ang end-to-end encryption? Paano ba daw ito gumagana? Para saan daw ba ito? At marami pang iba na katanungan tungkol dito sa end-to-end encryption. Kaya sa bidyong ito mga idol, papaliwanag ko sa inyo sa abot ng aking makakaya, kung ano ba ang end-to-end encryption, at paano ito gumagana, kaya makinig lang kayo ng mabuti. So for example mga idol, meron tayong dalawang cellphone. Ito si phone 1. At ito naman si phone 2. Tapos dito sa phone 1 mga idol, dito natin gagawin yung pag-turn on ng end-to-end encryption. So mag-turn on muna tayo, para maipakita ko sa inyo ng step by step, para mas maintindihan nyo. So ganito lang mag-turn on ng end-to-end encryption. Dito sa messenger nyo, click nyo itong 3 lines. Then click settings icon. Tapos hanapin nyo dito yung privacy and safety. Tapos dito, click nyo itong end-to-end encrypted chats. Tapos click nyo itong message storage. Then dito, click nyo itong turn on secure storage. So create 6-digit PIN. Continue nyo lang. Then yan na, maglalagay na kayo ng 6-digit PIN. So ilagay nyo lang. Then automatic na yan mga idol, mate-turn on na yung end-to-end encryption natin. So ngayon at naka-turn on na, ipapaliwanag ko naman na sa inyo kung paano yan gumagana. So ganito, for example, may ka-chat tayo, and then sobrang importante ng pag-uusapan nyo, at gusto nyo na maging safe para walang makaalam na kahit na sino. So ang gawin nyo, wag nyo siyang direktang i-message dito. Ang gawin nyo, click nyo itong I dito sa taas. Tapos dito, hanapin nyo yung Go to Secret Conversation. Click nyo lang yan. At dito mo siya i-chat kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Dahil eto, at dito lang gumagana ang end-to-end encryption. Then automatic, magiging dalawa yung profile niya dyan, at itong isa ay eto na yung naka-end-to-end encryption. So ganito gumagana ang end-to-end encryption. Diba dito sa phone 1? Dito tayo nag-turn on, at gumawa ng 6-digit PIN. At yung PIN na yon ay tayo lang yung nakakaalam. Once na itong account natin na ito, ay nilogin sa ibang phone, or device at hindi alam yung 6-digit PIN nyo ay ganito yung mangyayari. So i-login natin itong account na ito, dito sa phone 2. Para maipakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari, kapag nilogin lang ng basta-basta yung account natin, na hindi nilagay yung 6-digit PIN. So i-login lang natin. Tapos click Save. So di ba mga idol, bago tayo makapasok dito sa ibang phone, ay hinihingi niya muna yung 6-digit PIN natin na nilagay natin sa phone 1 kanina. So ibig sabihin, kung yung nag-login sa ating account dito sa phone 2, ay hindi niya alam yung PIN natin, automatic ang i-click niya dito ay itong skip dito sa taas. Dahil hindi nga niya alam yung PIN natin. So kapag click niya yan, at nag-enter siya ng hindi nilalagay yung 6-digit PIN natin, ay automatic, ang makikita niya lang dito ay yung pangalawang profile ng chinat natin, pero kapag click niya yan, wala siyang makikita na mga conversation dito, hindi tulad dito sa phone 1. Dahil itong pangalawang profile na ito, na nandito sa phone 2, ay naka-end-to-end encryption na. Hindi makikita dito sa phone 2 yung conversation, kung hindi ilalagay yung 6-digit PIN. So sa madaling salita, ang end-to-end encryption, ay hindi gumagana dito sa mga normal na mga ka-chat natin. Gumagana lang siya kapag pumunta tayo sa secret conversation ni Messenger, at dito natin chinat yung mga ka-chat natin dito sa Messenger. Dahil dito lang gumagana ang end-to-end encryption. So sana malinaw po sa inyo kung ano, at paano gumagana ang end-to-end encryption mga idol. Kung may mga hindi kayo naintindihan, feel free to comment mga idol, sasagutin natin yan isa-isa.